Tuloy po kayo sa espesyal na edisyon ng Yes Diaries, ang Halloween Special. Madilim ang gabi. Lahat ng tao ay mahimbing nang natutulog. Maliban na lamang sa isang bata at isang matanda. Ang sabi ng bata, "Magkwento ka naman, tanda." Bastos pa. Ang sabi ng matanda, madilim ang gabi. Lahat ng tao ay mahimbing nang natutulog. Maliban na lamang sa isang matanda at isang bata. Ang sabi ng matanda, "Magkwento ka naman, bata." Ang sabi ng bata, madilim ang gabi. Ano ba? Ipastop nyo kasi. Kwento. 1:06 ang oras. Good morning po, Luzon, Visayas, and Mindanao. At ang buong mundo. Hello. Welcome to the final stretch of this program. Yes, Diaries, the Halloween special. You still got me on your radio. Chico Loco po ang pangalan ko. And you may call me up 832-6165. Again, it's 832-6165. You may post your comments and spooky stories over facebook.com/Chico Loco Manila and twitter.com/Chico Loco _YesFM. We'll be reading some of the stories in just a bit. Kakausapin natin ang ating final caller or callers. Let me see if we could squeeze in more callers. Because we are actually running over time. Lagi naman. Pero ganun talaga, no? Pag napapasarap ang usapan, no? Halimbawa, magbabarkada kayo, no? O kaya pamilya, no? Magpapinsan. Hindi nyo namamalayan na yung oras, no? The more na iniintay mo, nakatingin ka sa orasan, nag-aantay ka, for example, ng uwian, o ng certain time na aalis ka or whatsoever, lalong tumatagal. Pero pagka tamang daldalan lang, ang bilis ng oras at kung ano-ano nang napag-uusapan nyo, no? Lalo na siguro ngayon dahil meron ng Smart Sulit IDD. Ay, ang dami-dami yung mapag-uusapan talaga. Now you can call the US, Canada, Hong Kong, Guam, and Hawaii for just 2 pesos and 50 centavos per minute, while 8 pesos naman per minute sa Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait at India. At easy to use pa ito, hindi na kailangan ng mga prefixes, no? At ngayon, sa tulong ng M. Luwilier, they are bringing you the Tawag sa Minamahal promo. Kailangan mo lang gawin ay bumili ng Smart Sulit IDD, i-load sa branches ng M. Luwilier, and get as much as 4 months insurance coverage. May kasama pang free smart prepaid SIM na may free internet. Ang 50 pesos worth na Smart Sulit IDD gets you 1 month insurance coverage, at ang 100 at 500 pesos will get you 4 months coverage. Kaya head down to the nearest M. Luwilier shop at bili na ng Smart Sulit IDD dahil siguradong maasahan ng pamilyang Smart at M. Luwilier. Promo period is from October 15 to December 31, 2014 per DTI FTEB SPD permit number 4607 series of 2014. Pero sabihin nyo na naman,
Wala naman din akong kamag-anak sa ibang bansa. Doon sa mga bansang pinagsasabi ng mukha mo dyan yung mga kilala ko at mga lobby dubs ko. Yan, mga lobby dubs. Yung mga kaibigan ko nandito lang naman din. So di ko na masyadong kailangan yan. Huwag ka na magalit. Saka huwag ka na malungkot. Dahil lang smart, may free internet. Diba? Ganyan tayo kamahal ng smart. The leader in mobile gives us their new and best offer for internet. And this is free internet lang naman. Up to 30 MB. At hindi lang yan matatapos doon. Dahil meron pa siyang Only Facebook. So you can share, like, and surf for free all day, every day with your favorite apps and do whatever you want sa Facebook. So it just got easier to keep in touch with your friends and family and be updated with all the latest happenings. All you have to do is be a smart Sun and Talk and Text subscriber. Prepaid, postpaid, or broadband man yan. You just have to key in your cell phone the word free, that's F-R-E-E, all in capital letters, at isend mo yan sa 9999 araw-araw. Ano pa hinihintay mo ha? Mag-register na. Daily it's free, internet and only Facebook. Only from Smart, Sun and Talk and Text. Terms and conditions apply. Promo runs until November 30, 2014 per DTI FTEB SPD permit number 3332, 3334, and 4779 series of 2014. Sabi ni Ian Gamboa, we're listening to you. So creepy. Ooh, it's not creepy. It's spooky. Spooky. So that's how you call it, spooky. Spooky. Mamaya, meron kaming Halloween costume contest. Diba kagaya last year, no? Ako yung nanalo. Pagkasali ako panalo lagi. Ko naman. Kahit mangarir sila ng mangarir, hindi naman nila. Sus! Wala. Wala. Wala ito. Manipis, payat. Well, deep well. Eunice says, Kuya Cheku, di ko alam kung matatawa o matatakot ako eh. Lap trip talaga lagi sa segment mo. Ano ba? Dapat natatakot ka nga ngayon. Kulit na ito. 12 minutes after 1 in the morning. Good morning po sa inyo lahat. Before we talk to our caller na nasa telepono ngayon, let me read first itong storya na ito. Na pinadala sa Facebook. Sabi ni Eve, magandang gabi Kuya Chico. Sana mabasa mo to. Umpisahan ko na lang po sa high school life ko. My close cousin / best friend po na naging classmate ko mula high school hanggang college. Umamin siya sa akin nakakakita siya ng mga creatures na hindi nakakita ng ordinaryong tao nung first year high school pa lang kami. Naniniwala ako sa kanya kahit hindi naman ako naniniwala sa multo. Kita ko kasi sa mata niya kung gaano siya katakot. Marami siyang nakwentong experiences tungkol sa ghost pero hindi pa din ako napapaniwala sa multo noon. Hanggang sa dumating yung turn ko para ma-experience yung feeling na yun. Natry nyo na ba yung nananaginip ka sa panaginip mo? At naniniwala po kayo sa astral projection? Ganito po kasi yan. Isang gabi, nanaginip ako. Sa panaginip ko, nananaginip daw ako na someone is chasing me. Lalaki, nakaitim, na gusto akong patayin. Sa takot, nagising daw ako pero in reality, tulog pa din ako. At ang weird dun, alam kong nananaginip pa din ako. Sa panaginip ko, bigla ako napunta sa ibang lugar. Lagi nang nangyayari sa akin to.
Yung mananaginip ako na nasa ibang lugar at hahanapin ko yung pauwi ng bahay. Pag nahanap ko na, magigising na ako sa pagkakatulog. Minsan pa nga, gigising na lang akong may pasa, gasgas o sugat. Pero balik tayo sa panaginip ko. Bigla ako napunta sa isang lugar at yun nga, hinanap ko yung daan pauwi ng bahay para magising ako. Nung malapit na ako sa bahay, biglang may matandang babaeng nakaputi na may hawak ng kutsilyo na akmang papalapit sa akin. Tumakbo ako agad para makarating sa bahay at magising. Nagawa ko naman. Pero pagmulat na mata ko, tumambad sa akin ang isang babaeng nakaputi. Mahabang-mahaba ang buhok. Natatakpan ang mukha niya. At ilang inches na nakalutang sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit parang napatulala ako. Nawala ng boses at di makagalaw. Sobrang nanginginig po ako pero hindi ko talaga maigalaw ang katawan ko. Pinilit ko pong pumikit noon pero hindi ko po alam kung bakit kahit nakapikit ako, alam ko pa rin na naandun siya at nakikita ko pa din siya. Mas lalong pinanghinaan ako at nanginig ng sobra. Nang gumalaw ang kamay niya at inilapit sa mukha ko. Kinikilabutan pa rin ako sa tuwing sasagi sa isip ko kung ano yung paulit-ulit niyang iginuhit sa mukha ko. Cross. Sign of the cross po. Sa noo, sa pisngi, sa buong mukha. Naluha na po ako that moment. Pinilit ko pong kumalma. Nananalangin po ako sa isip ko. Tapos paulit-ulit ko pong kinukumbinsin sarili ko na mawawala din siya hanggang sa nawala na nga siya. Natagalan po bago mawala yung shock at mabalik yung boses ko. Pero nang nagawa ko ng humikbi, sobrang iniyak ko na po talaga at isinigaw yung takot ko. Nagising ko lahat ng tao sa bahay. Pinakalma nila ako sa panginginig at pag-iyak. Sa kanila tinanong kung ano nangyari. Hindi ko naman maikwento kung ano talaga nangyari dahil hindi naniniwala ang pamilya ko sa multo. Kaya sinabi kong bangungot lang. Huwag kang kukurap. Sana mabasa mo, Kuya Chico. Magandang gabi po. That's the Philippine Standard Time. Sabi ni Grace, buti di siya din drawingan ng bigote. Oo nga, no? Nagdo-drawing pala sa mukha niya, no? Buti hindi nag-drawing ng sa pisngi. Papunta dun sa... Ano ba? Nakakatakot nga dapat yan. Ay, nako. Good morning, hello. Hello. Hi, magandang umaga. Anong pangalan mo? Janet Sabala po. Si Janet. Ate Janet, ilang taon ka na? 17 po. Taga saan si Ate Janet? Angono Rizal po. Angono Rizal. Ikaw ba may kasama ka dyan ngayon sa bahay? Nasa labas po sila ng kwarto ko eh. Oh, so sa kwarto ikaw lang mag-isa? Opo. Wala ka namang ibang nararamdamang kasama mo? Hindi ko po alam. Matatakotin ka ba? Medyo po. Medyo, oh. Ikaw ba may mga creepy and spooky experiences na nararanasan o naranasan mo na? Opo. Oh, at yan ang ikwento mo sa amin ngayon. Tungkol saan ba ito? Kailan ito nangyari pala? Nangyari po ito last December 2013 po.
Okay. Ano po yun, kasi po kami mga magkakaklase, malalakas po yung trip namin. Mhm. Ano po, nangangaroling po kami kahit 4th year high school na po kami. Yung iba nga eh, ano masama, yung iba nga matatanda lang, nangangaroling pa rin. Opo, yun. Tapos po, dahil po sa ginabi kami sa pangangaroling, yung mga kaklase ko po, dito na lang po natulog sa bahay. Okay. So ilang kayo? Kami po nangangaroling. Kami nangangaroling po lahat, 8. Okay. Pero yung huling place na pinagkakarolingan po namin, doon po halos nakatira yung iba. So, 3 na lang po silang naiwan dito. Mhm. Tapos, ano po, dito po sila natulog sa bahay. Dito sa kwarto sa labas. So, yung kwarto nga po yun, katabi po ng kwarto ko ngayon. Mhm. Tapos po, yung kwarto po yun, rinig po ano nangyayari dun sa kwarto ko. Okay. So ako naman po, syempre, ilang taon na po ako nakatira dito. So, wala na po yun sa akin. Mhm. So, ang akala ko po, ako lang ang nakapansin. Ang akala ko, guni-guni ko lang po yun. Kasi ilang gabi na po talagang nangyayari yung, eksena yun. At ano yung nangyayari? Ano na lang po, bigla-bigla na lang po tumutunog yung keyboard ng computer namin. Tapos parang sobrang galit na galit po yung nagpipindot. Tapos, sino po may pindot? Wala po talagang tao nung mga unang gabing yun. Galit na galit yung pumipindot dun sa keyboard na parang na naman nagwawala lang, gano'n, yung tunog. Opo, parang ganun po talaga eh. So ako po, sabi ko, baka tita ko lang yun kasi nagko-computer din po siya doon ng madaling araw eh. Hello? Tapos, Yun po. Tapos, nito na, nung nangaroling na nga po kami, natulog po dito yung mga kaklase ko. mhm. Tapos, yung isa po sa kaklase ko nagising. Mhm. Kinabukasan po kinuwento niya. Mhm. Sabi niya, bakit daw po ganun yung keyboard? Tumutulog na daw po ng kusa. Ooh. Ano sabi mo? Tapos, sabi ko po, akala ko ako lang nakapansin. Akala ko wala talaga yun. Tapos nung nagtanong po kay mama, yung bahay po pala namin, napapalibutan po pala siya ng mga inilaglag na pitos. Mhm. Tapos dito pala sa lugar namin, maraming po palang pinatay, maraming sinalvage po. Up to now ba may mga ganun pa rin yung dun sa keyboard nyo? May na mutunog-tunog pa rin? Iba na pong instances. Sa keyboard wala na. Wala Sa na mouse po naman sa loob. nagkiklik, ganun. Wala nanginginig ako ngayon. Huwag kang manginig, baka mamaya biglang bumula yung bibig mo. Yun na yung pinaka-latest na na natatandaan mo. Hindi po. So marami pa. Pero kung ganyan nangyari sa iyo na experience ng kaklase mo, ikaw bilang bahay niyan, sanay ka na? Noong una po, akala ko sanay na ako. Pero every time na mangyayari, kinikilabutan ka pa rin? Opo, nagpipray na lang po ako eh. Sobrang nakakatakot talaga kasi. Oo nga. Well, alam mo minsan may mga ganyan talaga mga elementong hindi naman natin na kumbaga siguro long before we came naandyan na talaga sila, di ba? So hangga't di naman din minsan hangga't di sila nananakit siguro baka minsan may gusto lang din silang message, hindi natin alam kung ano yun. So minsan respetuhan lang din ng mga bagay-bagay ng lugar, no? At least it's nice to know na hindi naman siya harmful, gano'n, So yan. Actually, hindi naman po harmful, pero kasi yung bintana po kasi medyo malalaki po yung siwang.
rinig ko pa rin po kasi. Wala naman po ako magagawa kasi ito lang po yung nag-iisang kwartong available po. O di pag gano'n, you just have to, I think, just have to pray, no? Especially before you go to sleep, no? At laging, sana may madaling access lang papunta sa parents mo or kung sino mga kasama mo sa bahay. Ha? Alright, sige. Janet, maraming salamat for sharing us your spooky story, ha? Good morning sa'yo. Happy Halloween. Bye. Happy Halloween din po. Bye. Sabi ni Jonathan, no, baka naka-record yung keyboard. Anong keyboard? Keyboard nga eh. Keyboard. Baka nga. Sabi ni John, Ian, ako, itago mo na lang yung keyboard. Wala ka ng problema. Liit na bagay eh. Kung 10 oras ng gabi, nagtututunog yung keyboard doon, may nagtatype. Baka may nanonood ng yun, no? Nagsa-search, no? Sina-search na doon, Asian. Sina-search na doon. Latina. Sinabi lang sa akin ni Papa Jack yung ganyan, kaya alam ko eh. Fairness. Tsaka meron ako ditong bisita, nagsa-search ng mga ganyan. O kung ano yan, ano ba yan? Sabi ko, ano ba yan sina-search nyo? Educational ba yan? Basahin natin ang istoryang pinadala sa ating email account. Sabi niya, "Hi po, ako po si Jen ng Makati City. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung naranasan ko 4 years ago. Nasa Laguna po kasi ako at nagbabakasyon nung nagkasakit po ako. Meron po kasi akong bato sa abdo noon na malala na siya. Ang sintomas po noon ay lagi ako magsusuka. Kahit anong kainin ko ay sinusuka ko lang. Alam mo ako din." Ano ba? Ito na naman ako eh. Wala ngang reaction. Please. Sana ako. Kahit anong kainin ko ay sinusuka ko lang. Isang gabi po ay nakaramdam ako ng sakit ng tiyan. Kaya nagsuka ako sa may bintana ng bahay namin. Sa labas po kasi ng bintana ay makikita yung malawak na sakahan at sa bandang right side may puno ng atis at sa left side ay may puno ng mangga. Habang nagsusuka po ako ay may naririnig ako na tumatawa. Ang laki po ng boses niya at tawa lang po siya ng tawa every time na sumusuka ako. Pero di ko na lang po iyon pinansin. Iniisip ko na lang na baka sa sobrang sakit na nararamdaman ko ay nag-hallucinate lang ako. Kinabukasan po ng gabi, nagsuka po ulit ako kasi nakaramdam ulit ako ng pagsakit ng tiyan. Habang sumusuka po ako, ay nakarinig na naman ako ng tawa tulad ng dati. Ang pinagkaiba lang po, ay may nagpakita sa akin na parang bolang kulay pula na kumikislap na parang bituin. Tinitigan ko po yun at di ko po alam yung mga sumunod na pangyayari. After 3 days po ay napagdesisyonan po ng mga magulang ko na iuwi na ako dito sa Makati para operahan sa PGH. Mga July na po nun, nasa school ako. Pumunta po kami sa CR kasama yung kaklase ko.
Bale yung classroom namin is nasa ground floor, kaya po yung CR ng ground floor na rin yung ginamit namin. Tapos na po kaming gumamit ng CR noon, kaya pabalik na sana kami ng room nang biglang may nagpakita sa akin na bolang katulad ng nakita ko nung nasa Laguna ako, pero kulay puti naman po yung nakita ko. Pag nakikita ko po yun, di ko na alam yung mga ginagawa ko, pero sabi po ng kasama ko na mag-CR, sinusundan ko daw po yung bolang yun hanggang sa nakapunta na po ako sa gate. Lalabas na daw po sana ako, pero hinarang ako ng mga guards. Di daw po ako makausap kasi tinatanong nila ako, pero di ko daw po sila sinasagot. Bumalik lang po ako sa sarili ko nung niyugyug ng kaklase ko yung balikat ko at sinisigawan ako. Pag uwi ko po galing school ay sinabihan ko na agad yung lola ko sa nangyari at dinala nila ako sa albularyo. Tapos po, after nung ceremonies, wow, may mga ceremonies. Nalaman po nila na tikbalang po pala yung tumatawa tuwing sumusuka ako at yung liwanag na nakikita ko ay yung sindi ng sigarilyo ng tikbalang. Pinayuhan lang po nila ako na magpaputol ng buhok kasi attracted daw ang mga tikbalang sa kulot at mahabang buhok. Ooh. Alam niyo na. At pinasuot lagi nila ako ng red na belt bilang proteksyon. Bago umaksyon! Proteksyon! Mula po noon ay di na siya nagpaparamdam. At nung nagbakasyon ulit kami sa Laguna ay nag-alay ako ng bigas sa tikbalang bilang peace offering. Tikbalang din ako, mag-offer ka naman sa akin. Mag-offer ka naman ng bigas din sa akin, pwede ba? Dali na. Tatawanan din kita pag sumusuka ka. Until now, di na po siya nagpaparamdam. Sana po mabasa niyo tong sulat ko. More power sa Yes Diary. Sana na sa'yo, Kuya Chico. Ooh, spooky. Ay, nako. 1:32. Sabi ni John Lloyd Alfaro over Facebook, "Good evening, Kuya Chico. I just want to share this spooky experience about sa classmate of my sister. Itago na lang po natin siya sa pangalang Sha. Itong si Sha ay bukas ang third eye. One time, pinapunta ng kapatid ko si Sha sa bahay namin. Nung paakyat na siya ng hagdan, paakyat sa bahay namin, ay bigla siyang nauntog. Nung pag-akyat niya lang sinabi sa kapatid ko na kaya daw siya nauntog. Kaya daw siya nauntog ay may nakasalubong siyang lalaking nakabarong. Ang sabi naman ng kapatid ko ay baka yun yung pinsan naming namatay dahil sa baril. Habang nasa sala naman namin siya, nakatingin siya sa hagdan namin papuntang third floor. Tinanong daw ng kapatid ko kung bakit. Ang sabi niya, may lalaki daw ulit siyang nakita at nakatayo. Iba naman daw ulit yon. Pinakita ko sa kanya yung picture ng tito ko at tinanong kung siya ba yung nakita niya. Sabi niya, siya nga yun. Maya-maya, napatingin naman siya sa may papasok ng pintuan namin.
Sabi niya, may palabas-pasok daw na 2 bata sa pinto namin, sabay titingin sa may altar, tapos lalabas ulit. Isa lang yung mga yon sa mga nakikita ni siya. Sa school din nila ng kapatid ko ay marami siya nakikita. Isa na lang dito yung babaeng nakapangkasal na damit na bigla na lang dadaan sa koridor at titingin sa bintana ng kanilang kwarto at titingin sa kanya. Meron din siya nakikitang batang pulang-pula ang mata na kumakalampag sa gate ng school nila. Ilan po Kuya Chico? Sana mabasa mo to. God bless and more power to your program. O nga, bakit lahat na lang may more power? Hindi ko naman yung ginagawa lang. Na-invento ko lang para may masabi lang. Lahat may more power eh. Pwede bang more money naman, no? Hindi ko kailangan ng power. Pera kailangan ko. $1:35 in the morning. Sabi ni Gagad, di ako makakonsentrate na makinig sa'yo, Kuya Chico. On-off ko yung radio. Kakatakot po. Huwag nyo na lang po lagyan ng sound effects. Eh di ba paano magiging effective kung walang sound effects? Gagad ka pala. Hoy Gagad, tulog ka. Gagad na to. Si Gagad. Gagad, huwag ka nang makinig. Dahil sa tuwing nakikinig ka, papalapit sila ng papalapit sa'yo. May mo sa tabi mo. Habang mapagbumuka daw ng mga one-stop customs na mga weak sa takutan ay nakikinig daw sa atin ngayon. Excited na daw sila Jeff, Jerry, Brian, Tabio the Painter. Wow, Tabio the Painter. Wendy and si Boss Lyndon. Aantayin daw nila ako. Huwag kayong mag-antay. Baka pag inantayin niyo ako, ibang makita nyo. Mapasabi ka na lang ng bastos talaga, di ba? Bad trip. Napaka bad trip niyang part na yan. Aha. Tuloy-tuloy na natin, ano? Ito na naman, another story from my Gmail account. Hi Kuya Chico. Share ko lang experience ko dito sa tinitirahan namin ngayon. July nang lumipat kami dito sa bahay. Nung time na yon, brown out dahil kakadaan lang nung bagyong Glenda. Wala pa kami nararamdaman, pero nang mag-August, doon na nag-start ang nakakatakot na experience namin. Una, dumalaw yung tita ko sa bahay. May kasabay sila na office mate ng mama ko. May nakita daw yung office mate ng mama ko na bata na kasabay nila umakyat. Rooftop kasi ang tinitirhan namin. Hindi na lang namin pinansin. Tapos after ng ilang araw, na-aksidente ang lola ko. Tumumba nang di namin alam ang dahilan. Pagkatapos nun, bumisita naman ang pinsan ko. Ipapacheck up kasi namin ang lola ko na may sakit siya. Akala niya mama ko na ang umakyat, nasa kapitbahay si mama nung time na yun. Di pa rin namin pinansin ang sinabi ng pinsan ko kasi wala namang kami nararamdaman. Pero bago namatay ang lola ko,
dito kasi namatay si Lola sa bahay, doon na kami nakaramdam ng kakaiba. Ang mama ko, may nakitang puti na mabilis na umalis sa pinto. Ako naman, first time nakakita, andito yung BF ko nun. Inutusan siya ni mamang bumili ng itlog. Sakto, tumawag kapatid ng BF ko nung nakababa na siya ng hagdan. Hinintay ko siya umakyat. Tapos biglang may dumaan na nakita ko sa bintana. Akala ko boyfriend ko kasi parehas sila ng suot. Pagsilip ko para ibigay yung cellphone kasi tumatawag yung kapatid niya, wala namang tao sa labas. Sumili pa ako sa baba pero wala talagang tao. Nang umakyat na boyfriend ko, tinanong ko siya kung umakyat na siya kanina, pero sabi niya, ngayon lang daw siya kasi malayo ang tindahan. Bigla akong kinilabutan. Sabi ng kapitbahay namin, sundo daw yun. Pero sabi ng office mate ng mama ko, baka daw sumabit yung kaluluwa sa isang gamit dito ng may-ari. Galing daw kasi yon sa bahay ng lola ko. Galing daw kasi yon sa bahay ng lola ng may-ari ng tinitirahan namin. May nagpaparamdam daw doon sa bahay ng lola niya. Baka nga siguro sabit yung kaluluwa. May sabit palang kaluluwa. Last na to, nung binurol si lola ko, sa QC siya binurol, ang bahay namin ay sa San Mateo. Pinatulog namin dito ang boyfriend ko para may bantay ang bahay. Nung gabi ng burol, nung dito siya natulog, para daw may nanggigising sa kanya na inaangat ang kamay niya. Akala niya ako na nakauwi na ako pero wala namang tao. At nung isang araw lang, may nakita ang mama ko na puti na dumaan sa bintana. Sinilip ko, wala namang tao. Hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin yung kapitbahay namin kakaiba pag umaakyat siya dito sa amin. Yun lang, Kuya Chico. Maraming salamat. Another story. This time from Jap ng Parañaque. Kwento ko lang po itong naranasan ko na mga kababalaghan. Hindi ko po alam kung talagang meron po akong sixth sense kasi madami na po ako nararamdaman na hindi pangkaraniwan gaya ng mga ibang tao. Nung first day ko po sa work na pinapasukan ko ngayon, siyempre kailangan magpakitang gilas. So maaga po ako pumasok noon. As early as 8 a.m. nasa office na po ako. Then pagpasok ko, siyempre ako pa lang ang tao kasi nga ang aga ko. Oo nga, sabi mo. Tapos nung habang busy ako sa pagte-text, may narinig ako na langit-ngit. Noong una, di ko pa pinansin kasi nawala naman agad. Pero maya-maya, narinig ko na naman. So nagpalingalinga ako kung saan nanggagaling yung sound na yon. Then pagtayo ko sa kinaupuan ko, nakita ko na lang yung upuan ng office mate ko. Na umiikot mag-isa at dahan-dahan pa. Lumapit ka. Lapit pa. Lapit ka pa.
Kinilabutan ako pero di ko pinansin yun. Then the next day, more than a month na din nun nung nangyari yun, di ko muna kinuwento sa mga ka-office mate ko kasi baka di sila maniwala. Nag-overtime ako nun at ako na lang ang tao sa office nun, mga around 9 p.m. na nun. Nagpe-prepare na ako para umuwi. Pinatay ko na yung computer ko. Tas pagtingin ko sa table ng sir ko, nakita ko yung maliit niya na fan na nakabukas. Sa isip-isip ko, baka nakalimutan niya lang patayin. Tas nung pinatay ko na yung fan, doon ako kinalabutan. Kasi yung fan na nakabukas, hindi siya nakasaksak-saksakan. Nagtaka ako bakit umaandar hindi naman nakasaksak. Kinaumagahan, pagpasok ko, tinanong ko sa sir ko kung pinatay niya ba yung fan bago siya umuwi. Sabi niya, pinatay niya daw bago siya umuwi. Then sinabi ko yung nangyari pero tinawanan niya lang ako. Niloloko pa ako na baka daw minumulto na ako. Pero yung the worst na nangyari sa akin dun sa office namin, yung talagang may nagpakita na sa akin. Nag-overtime ako noon pero that night, may kasama pa ako noon na mga taga-production na night shift. Ako lang mag-isa noon sa office. Tapos pumasok yung mga night shift sa office since wala naman yung mga amo, kaya kasama ko sila at 3 sila noon. Then lumabas yung 2 kong kasama, tas iniwan yung isa kasi nagcha-charge. Tas maya-maya, may narinig ako na parang bumukas na computer. Pagtingin ko, yung computer ng sir ko biglang bumukas. Samantalang nakapatay yun at lagi niya yun pinapatay bago siya umuwi. So nagtaka kami ng kasama ko kasi pareho namin nakita na biglang bumukas yung computer ng sir ko. Tinawag namin yung iba niyang kasama para makita. Nagtataka nga din sila kung bakit biglang bumukas. Kasi yung pagkakabukas niya, diretso sa desktop, samantalang pag nagbubukas yun, kailangan mo nang i-login yung account para makapunta sa desktop. Kinilabutan kaming lahat nun. Sa takot, nag-alisan yung mga kasama ko sa office at bumalik na sa production plant. So ako na lang mag-isa. Kahit natatakot na ako, pinilit ko pa din mag-isa na maging malakas ang loob kasi ilang minuto na lang naman makakauwi na ako. Pero nung pagpunta ako ng CR para umihi, nakita ko yung babaeng nakatalikod. Tas yung buhok niya abot hanggang bewang niya. Sobrang takot ko. Napatakbo ako palabas ng office namin. Although di ko nakita yung mukha niya kasi nga nakatalikod, pero kitang-kita ko na di nakasayad sa lupa yung mga paa niya. Huwag kang lilingon. Andyan na siya. Simula nun, di na ako nag-overtime ng hanggang ganung oras. Kwento ko ito sa mga katrabaho ko pero kahit isa sa kanila ay walang naniniwala. Pero halata sa kanila na kinakabahan na din sila simula nung makwento ko sa kanila yon kasi walang nagtatagal sa CR namin dahil baka magpakita na naman yun. Madami pa ako karanasan pero yan yung recently na naranasan ko. Thanks sana mabasa mo Kuya Chico. More power. God bless. And a happy Halloween. Tulong! 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 Sabi ni Rina, lagi na lang siya naiiwan mag-isa. Wawa naman. Oo nga no, bakit kaya? Ang sipag kasi. Sa mga nagsisipag sa opisina dyan ha. Alam nyo na.
Hindi ko alam, try to search on YouTube. I won't tell you the name of the allegedly company. It's a BPO company na di umano ay dun sa video. It's a CCTV video. Okay? Ng mga wala nang oras. Wala nang tao, no? Wala nang tao. I think it's somewhere in Makati daw, no? Na doon sa video na yon, actually with sounds yung, di ba may mga CCTV camera ngayon, may built-in mic na, di ba? May sounds na rin. Walang nung una takot pa akong i-view kasi baka mamaya joke lang, no? Baka mamaya prank lang na banda sa dulo biglang pak may lilitaw na, 'di ba? Yun yung mga nakakabuisit na part, no? Yung bigla na lang may lilitaw na panggulat lang, no? Kaya ang ginagawa ko sa mga ganyan, minumute ko muna tapos nilalagay ko dun sa pinakadulo. Pag wala, totoo, walang ganung factor, no? So medyo hindi ko alam kung ilang minutes yun, siguro mga 10 minutes, I think 15 minutes or so. So, una, nagpapalit-palit. Nakalagay naman doon cam 1, for example. Tapos, cut 2, cam 69, ganyan, di ba? So, bawat area, every few seconds, naglilipat yung camera. Yung angle o yung shot ng camera. Hanggang sa, bigla na lang, meron doon, lumipad yung papel. Kahit inuulit-ulit ko hindi ko gusto kong hiliin, baka mamaya, di ba, may naghagis, ganyan, o saan galing yung papel. Tapos biglang yung upuan, bigla na lang siyang umandar mag-isa, ganyan. Tapos sa may pintuan, sa doorknob, may pilit na gustong pumasok. So puro ganon yung na yun. Hindi ko lang kung masa-search nyo yun. Basta. O sabi naman ni Yael dito, sabi niya, it's not real. It's not from the Philippines. It was from other country. Ooh. Pero yun nga, no, sabi ko yung video na yun, try to watch it, mag-isa ka lang. Kahit wala talagang, wala naman siyang script, walang salitaan. Pero try to watch it, nakakatakot. It's so creepy. Basta, sabi ni Tina, may experiences ka ba sa working place mo? Kaya check. Hindi ko sasabihin. Hindi ko kukwento. No. Sabi ni Ven, nakakatakot po yung sound effects nyo, lalo na yung babae. Natatakot na ako. Mag-isa pa naman ako sa kwarto. Ang creepy and spooky. Spooky. Anyway, sabi ni Leslie, ay, nabasa ko na to eh. Sabi ni Jasper, nakakatakot yung mga sound effects, haha. Mag-isa na lang ako dito nakikinig sa kwarto. Tama na po, please. Sabi ni Ama, mga weaklings. Mga weaklings pala kayo eh. Lagot ka, tinatawag ka na niya. Ay, nako.
Alam, inaalala ko pero lang halos lahat na yata nakwento ko na talaga. So, parang nakwento ko na talaga. Kwento ko na last year, no? Yung lahat ng mga experiences ko sa mga ganyang klase mga bagay-bagay. Sabi, Kuya Checo, sino yung nasa tabi mo naka-white? Hindi mo ako matatakot. Marami akong kasama ngayon. Marami akong kasama. Baka ikaw. Baka ikaw nananakot ka. Eh, sino yung nasa ilalim ng kama mo? Matandang nakabarong. At pulang-pula yung mata. Sabi mo, tanggalin niya na yung contact lens niya. Wala nang oxygen. Sige siya, baka mabulag siya. Sabi ni not of this world. I love sleeping, pero ngayon natatakot na ako matulog. Katakot na. Sabi niya. Sabi ni Zaldi, pakitigilan nga yung sumisit-sit na yan. Katakot eh. Paano no? Imaginein mo 1:55, no? 5 minutes na lang mag-aalas 2 na. Magsi-CR ka. Tapos, may ilaw naman. Di naman madilim, di naman creepy, no? Pagbukas mo ng pintuan ng CR, bigla kami maririnig. Hinayaan mo lang. Tapos naulit-ulit. At bigla ka napatigil. Lilingon ka na sana nang biglang nakarinig ka ng huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Ay, nako. Sabi ni Jerome, tanungin natin si Not bakit sila nagmumulto. Hindi naman multo si Not. Libre yan. Halloween special eh. Four more minutes before 2 in the morning. Sabi ni Stefan, sinakto mo pa talaga, naiihi na ako. O siya. Dahil ihing-ihi na kayo at takot na rin. Okay lang yan. Okay. Para mas nakakatakot ang mga stories kagabi, no? Pero fair enough. Ang ating run ng second night ng Yes Diaries, the Halloween special. And it's Bati time! On Chico Loco. Pero mas nakakatakot sa lahat kapag pagbukas mo ng pinto, nandun si Madam Chiki, no? Ay, manananggal yun. Manananggal yun. Mag-ingat ka doon. Para sa It's Bati Time, ha, i-hashtag nyo lang YD Halloween Special, okay? Again, hashtag YD Halloween Special. Okay, sa Twitter, twitter.com/chicoloco_YesFM. Huki. Tweet ka para kopyahin nyo na lang, ha. Pag walang ganyan, di kayo babatiin. Go for the gold. Good morning sa University of Caloocan City, Bachelor in Public Administration. Hi kay John Ree Liwanag, Sir Nini Dayang, Rachel, and Baby Rose Gandara at Jollibee 5th Avenue Team. BPA 3B Kapatiran. Hello po sa inyo. Hello din. Hello sa mga packing tape girls na sina Krisa Eunice Maneha, Stephanie Mendoza, Renz Jenna Montes at Josel Ann Kibranja na nanonood na naman ng Nyorn ngayon. Wala po silang kasawa-sawa manood niyan.
Nyorn Pamor. Congrats pala sa atin, NCM 104 na tayo. Pabati din pala sa sarili ko, Josa Katrina Vicencio, yung may banks na hindi nagagalaw kahit anong weather. Wow. 4th time ko na dito sa booth. Masyado kitang mahal, Chico eh. See you. Say you love me 3. Hi kay Dave Dakis Forte na adik kay Rachel Ann Dakis. Radiction pa more. Hello pala sa kapatid kong si Diana Dimple at Dimson. Pati sa mama kong si Gigi at papa kong si Emer na nasa Saudi at nakikinig ngayon. Ingat dyan, Father dear. God bless sa family ko. Vicencio family is love, sabi niya. Happy listening to Darren Salazar and Chantal from Chris Fermin. Chris Fermin. Alas 2 na ng umaga. Hindi natin ano. Malay mo mag-trend ngayon. Kagabi nag-trend eh. Sabi ni Julius Coral, hello sa girlfriend ko na nakikinig ngayon, si Jessica Galdiano. Matulog ka na. Love you. Batiin mo ako sa... Ano? Batiin mo ako sa BF ko na busy sa pagsashadow sa El Gamma Penumbra na si JM Sapin. Sabi ni Maria Eliza Libang. Good morning. Kaya Chico, bati naman sa pinakamamahal kong si Marian Julian Chua. I love you baby. At sa akin, si Radney Balbieran. Hirapan ako sa part ko. Ayos mga kwento ha. Spooky. Babati sa akin na nangangamatay na sa ubo dito sa office. Thanks Chikong Payato. Sabi ko sa inyo. Sabi ni Shin Rosel. Happy 18th birthday, Angel Escala. Sabi ni Ken Rasmurdr. Happy birthday. Pabati po kay Violi, Geraldine, Elo at sa mga kaklasikong nakikinig sa iyo, Kuya Checo. Salamat. Sabi ni Aya Gonzalez. Kuya Checo, pabati naman sa amin ng kaibigan kong takot na kay Kate at sa mukha ko, thank you. Sabi ni Liam Payne. O Payne. Charlotte Payne. Pabati naman sa Chico Locoys na may EB mamaya. Punta kami sa booth ng pagmumukha mo. Tampaling ka namin. Kung kayo kaya pag natampaling ko ha. Sabi ni Mang Jerry. Papablock ko kaya kayo mamaya. Pabati naman po lahat ng PHU at Halog family at Tahimik family. Sabi ni 30 Tahimik. Ano kung yan na naging apelido ko, no? Chico Tahimik, no? Bagay kaya? Kuya Checo, pabati naman ang Arnado family at ang pinakamamahal kong si Edward Ray. Thanks, more powers. Sabi ni Broxy Spears. Sabi ni Broxy Spears. Happy birthday, Bianca Alegado. Thanks, Kuya Checo. Ingat. Sabi ni Milka. Sabi ni Jong, Kuya, nakasave pa sa phone ko yung last year na YD Halloween. Bakit? Burahin mo na yan. Pabati naman, ang aking mahal na nasa Davao, si Nelly Paborito. Sabi ni Christopher Lopez. Pabati po sa SHJMS family at Gige. Tama ba? Gige family ko. Jeric Christy Anthony E. Gige ng Cagayan de Oro City. Hello po sa inyo. Pabati naman ang pagmumukha ko, Ina Padilla, girlfriend ni Daniel Padilla. Weh.
Jonak, pabati muna bago matulog. Saka sa loves na loves ko na si France. Also sa panty droppers. Yan na naman yung panty droppers. Sabi ni Super Nico. Sabi ni France, COC na Chico, pabati. Hello. Pabati ko at Chico sa lahat ng Dramatic Guild ng CEU Makati. LV. Sabi ni Paulo San Pascual. Sabi ni Grace Villena, hello sa mga sasabog na yung pantog dyan. Suot kayo ng diaper. Si Jello, hi Jello. How are you, Jello? Pabati po, Kuya Chico, kay Ali na tinulugan ako ngayon sa mga gising pa. Hello. Sa lahat na nanonood ng Nyor ngayon ay multuhin bigla, sabi ni Tina Domingo. Kunyari ka. Binabati ko yung mga katoto kong OGC. OGC, tama. May katabi na yan, mga yan, mamaya. At sino naman yan? Pabati po kay Dionea, ang mahal ko, at sa mga natatakot. Sabi ni Jeremiah Talagtag. Pabati ako, taba, natakot na. Ihing-ihina ako, pabati rin yung 8 nara ng PHS. God bless. Sabi ni 5 SOS. Pabati si Benjo, Pogi daw, pati si Pops. Crush na crush ka. Hi Pops. How are you? Cheku, pabati po nung asawa ko na si Abigail Cerro. Happy monthsary, mahal. I love you. Sabi ni JP Calderon. Love you daw. Ito. Greet mo kami. Nag-review kami for the CE boards. Ano yung CE? Engineering? Chemical engineering? Ooh. Wish us success. Sabi ni Irvin Jake. Lahat na nagpupuyat na nakikinig sa akin nagiging successful. Mabuhay kayong lahat. Good luck. Sabi ni Jao Matias, ang Matias family daw. Good morning. Hi po sa pagbubuka ng mga kaibigan ko na si Divine, Elijah, Mark at Orlane. Love. Sabi ni Carla Calamonte. Aha. Kabati naman sarili ko. Kanina pa ako natatakot sa sound effects mo. Sabi ni Errol sa floor. Wala ka pala, weak ka. Isa kang malaking weak. Habang may sumasayaw po ngayon sa background music ko. Gawin nyo nga ng dance step to. Yung pang malupitan, ha. Wala bang dance step dito? Wala sumasayaw? Naku, ito mga bisita ko. Dami. Malis ka kayo. Muwi kayo doon. Sarap siguro na ito sa iwan, no? Yung pang malupitan, may mga cramping, no? Pabati sa mukha namin ni Markiela. Umihi ka na yung pantog mo. Sabi ni Shelalala Santillan. Sabi ni Neil, ang nagbabalik ang Team Walwal. Awoo! Hello po sa mga walwal. Alam niyo ba yung walwal? Wala lang. Walwal, parang ano yan? Parang ano yan? Parang Susan, ganyan. Sumabot yan. Ang Team Walwal daw. Batiin ko po, binabati ko po. Mga hindi mababati. Yes. And there you have it. Ang
pangalawang gabi ng Yes Diaries, The Halloween Special. Maraming thank you sa lahat ng nagtsaga makinig sa akin simula pa kaninang alas 9 ng gabi hanggang sa mga oras ito. Kung saan nabitin kayo, no? Malay natin bukas mas exciting, mas creepy at mas spooky ang mga stories na mapapakinggan natin, ano? Sa third and last night ng YD Halloween Special, no? Sige. Keep on sending your stories sa aking Gmail account at chicoloco.yesfm@gmail.com. I-like ang aking page, facebook.com/chicoloco Manila, and follow me on twitter.com/chicoloco_yesfm. Okay? Sa mga nag-text po doon sa... Baka po may nag-text sa akin, no? Medyo low bat po ako. Naka-charge po, hindi ko... Nakalimutan ko pong buksan. Sana ba yun? May naka-charge dyan? Meron, oh. Hindi ko na nabuksan. Sorry, hindi ko nabuksan. Huwag na kayong magalit. Bubuksan ko pala ngayon. 10 minutes after 2. Sa mga bisita ko ngayon, as I point your face, you shout your name. Jay. You shout! Jay! Irvin! Hoy! Marlon. Don Michael. Rona. Hoy, ikaw! Sino ka? Ha? Wala siyang pangalan. Miss. Josa. Rian. Aldrin. Kim. Aaron. Wow. Mga nag-aksaya ng panahon dito. Sila yung mga nagsayang ng oras, no? Pero maraming salamat sa inyo lahat. At sa mukha mo na nakinig hanggang ganitong oras, malapit na mag-alas 3. Alam mo na. Tulog ka na, ibig sabihin, kasi late na eh. Umaga na. Sa mga nag-aalaro ng Clash of Clans, mga weak kayong lahat. Pag na kayong maglaro, matatalo naman kayo lagi. Sa mga umaatake sa base ko, hindi man lang maka 50%. Kawawa naman siya. Sige na. Bukas na tayo Mamaya pala, no? Sana ipanalangin yung manalo ulit ako. Sayang din ang premyo. Oo, may cash prize daw mananalo. Kakaririn ko to. Kahit hindi man lang yung first prize, basta may prize, no? Mukha na naman akong mumu mamaya. Baka na naman si kuyang madadaan ako sa tollgate, magulat na naman. Nagbukas ng bintana, nagulat siya sa itsura ko. Sige na. Ano ba maganda yung play? Gusto niyo ba na masaya? Gusto niyo na malungkot? Ha? Ano gusto niyo? Wala na sila masabi. Natatakot na sila. Magugustuhan to ng mga bisita ko ngayon. Malamang sinasayaw nila to ngayon. Pag mag-isa sila sa CR o kaya sa kwarto, sinasayaw nila to. O kaya pagka magkakasama sila, ay favorite nila tong mga sayawang ganito. So, until then, this has been Yes Diaries, the Halloween Special, and this has been your DJ. My name is Chico Loco on the radio. Saying goodbye, take care, and hey, have a nice sleep. Kung makakatulog ka. And you go far. Just keep it right here on Yes FM. We begin out with this song from Meghan Trainor and All About That Bass para hayahayang buhay sa Yes FM.